Alright, okay na. Ang sagwa, pwede nakasalod. So, damo, ba't ako lang? Sir, pwede ito na lang patawag ang sagwa para ka-proceed na ta. Why na? Ang iba din yung mga participants, okay na. Din sila yung nagkantuman. Nanaog pag-uraway.
Base nagsuyo. Nagsuyo. Kami ari di sa mga Oh, na nigarilyo bro. vitamins. Oo. Yan tayo sir. Yan tayo sir. 2 minutes ama porsinta. Miyari di mga taga-asyenda. Ari sir dapat. Tingala ko gidaw. May nakita ko di ano. Grupo nagsala ang spelling gidugangan it's wala naman N. Hatsidero. No, mga grupo asyenda. Yeah. Kapon nag-inspection mga to asyenda si Mamaylan. No? Na may asod doon ng asyenda ya ka pas tunga-tunga gidya sang kampong ano mo mga workers. Bote nagtakatara sir. Yung siyempre may service doon eh. Alam nga. Oh. Ang mga experts ta sa asyendero, actually first time ko to kahapon nag-inspect asyenda. Ang mga experts kidaya sa asyenda sila ni Nung Steve, Joe Indon, si Richard, Aprusta, sila ginayang mga gidya sa asyenda. Oh, ang ako naman niya, siyempre kay civil engineer ko, once nga may accident sa construction, inspection ng construction, na wala may mo sa ako na assign. Ang mga test ay naman niyang iba mangkot ni Sir, technical safety inspection, miyara kita mga electrical engineers and mechanical engineers mga inspectors. Sila nang gakandak sa technical safety inspection sa mga boiler, planta, no? Mga gagamit, mga power generator, may ginakandakan naman niya test ay technical safety inspection. Na. So, muna siguro no, na-meet niyo na yan no. Sinong Steve yung nakilala niyo no? Oh. Nami man nata iti one of the man actually sa iya ka sifi ning na programa naga-propose sila sang personal protective equipment para sa mga sakadas. Kag isa ko to sa mga nila invite for technical working group nga gina-create ngayon na. Ang PPE for sakada may ara para sa karga tapas. May ara man sa nagapangabuno, manual kag spray na nga mga PPEs. Pero gina-propose pala na kay Sauli, kita mo magkanda kami inspection, do way pa magikami kano, kay way pa tanoy standard nga mo ginang PPEs for that sa mga sakada. Ano niya, ka-unique niya sa sa Region 6 kay aside from the Region 4A ata, kita lang yung region may sugar industry. Ang Region 6 na Gakatingala ya mag-meet kami na sa iban ng mga labor inspectors, mag-inspectors forum kami, mag-inistoryanan. Katingala, wala, may Carabao share gali. Oh, inspection ka sa asyenda, Carabao share. O kabalungan na ako nga under the may Carabao share tanga ginatawag pati Carabao mo na bayran. Way ka mo nakabaluay. May ara na sa asyenda. Kung ikaw ang tagiya sa Carabao, dira nagakadto si mo ang Carabao share. Binabayran man ang Carabao nga magakot na o saron sa karusa o karo. Ginabayran ng Carabao. Dire lang kanay nakita nga muna may maka-note kami sa inspection unpaid or underpayment of Carabao share. Muna ang sina depende pa na kung ang profit sharing sa Carabao kung ang tagiya base ang tagiya sa Carabao amo man ang tagiya sang asyenda. May 50-50 man na sila. 50% sa nagamit, 50% sa tagiya sa Carabao.
Oh, may sharing man na sila. Depende man sa pag-insindihan ay nila. Amo niya kayo, Nick, dire sa Region 6. Kaya may mga Carabao share kita, tapos may taripa ta. Kita lang niya ang region nga aside from the Region 4A or Region 5. Sa Albay na 'yon, ang sa na 'yon, Bicol region, nga may sugar industry man. Kita ya may specific, kita ya nga Pacquiao rates para sa obra sa kampo. No? Miyara kita ya nga Pacquiao rate. Separate na sila. Sir, schedule mo na. Schedule or surprise? Surprise. Surprise nga even sa ibang surprise inspection ya basta routine inspection. Unless na lang kung that is a complete inspection. Because sometimes we communicate first sa employer nga may reklamo dire makanda kami complete inspection. Pero kung routine inspection, on the spot inspection na pa sila natabo ni ma'am. Sino pagiding nasudlan ko na to? Hindi ko nakikilala, may tsura. Muna mo si ma'am, sir, na dumduman mo kita. Dumduman ko gina siya, kaysa ginayin na tubang ko. Kita mo, ready sa subong. May man kayo na comply man nila ni mama. Kaya sa amo, kami nga mga inspectors, once be ma-found out, no assigned safety officer, no first aider. Ang proof of compliance na even ang registration receipt na lang anay for the meantime. Sang training schedule or sang training receipt. No, submit nyo lang sa amon proof na of compliance. Amo na siya. Nga mapatraining kamo. Okay? So kumpleto na gurong tanan, we proceed sa aton last hindi man guro last kay basi ara pa si ang isisi ma-discuss niyo no. But under my two topics sa maning last nga topic which is the OSH legislation or occupational safety and health, no? Legislation. Paano bala na create kag ano bala ang mga specific nga standards or laws when it comes to occupational safety and health sa aton workplace. Okay? But prior sina, may ipakita ko sa inyo nga mga pictures. Ini ako na mga inspections, mga previous, especially in Iloilo. Kaya dito kaya naglawig sa Iloilo. So good sa 2014 hasta 2021 dito ko sa Iloilo na-assign. Sa 2022 lang ko din na-assign sa Negros. No? Ang ipakita ko sa inyo nga mga accidents is mostly sa Iloilo ni. And personal inspections na nakon, no? So anyway, ang unang inspection, ang unang accident, natabo ni siya sa one of the malls sa Iloilo, hindi lang ko manugid ng SM, no? Amo na sa ang activity re-roofing or replacement sang roofing sa dito sa SM, no? May isa ka contractor provided man tanan, especially the PPEs in working at heights, may lifeline, may safety harness. Ang problema kay during sa paghukas ni installer sang pagkuha sang angkla sang iyang nga safety harness, ang moment to na timingan nga nalipat sang natapakan niya insulator nga wala pa nahapinan sang roofing. Nakabulasot siya direkta mga almost 10 meters lang ang tuban niya storage or stock room sang department store sang SM. Automatic patay. Hindi ko na magpakita sa inyo. 10 meters, imagine lang 10 meters. Biskan guro, biskan pila pa na, biskan below 6 feet pa na maulog ka kung una ulo mo patay kagid gyapon. Amo ning natabo una ulo yan. Naglusot sa una ulo. Hindi ko na mapakita sa inyong picture, kaya why man ko nakapapicture. Amo na nga ako na picturean, no? So, amo na nakabulasot siya, pero may picture ko din nga na kami sa babaw. May may lifeline. Na kung di pwede ka kangkla sang imo safety harness, kaya kay na timingan lang to nga pag kuha sang angkla ya, paglakat ya, naka-step gid siya sa insulator. Nga siguro aware man sa nga wala pa na nahapinan. Ang laom niya guro makatapak sa trusses. Problema wala sa nakano. Timingan man na mo nga time nga wala sa nakangkla. That is why when we are working at heights, especially may mga activity ka mga working at height, no? Ang mas mayo nga i-provide ta safety harness sa mga double lanyard. Kita nyo na. Double lanyard nga no, may duwa kangkla. Kaya ang purpose na at all times dapat may nakangkla sa safety line. O sa diin man nga rigid nga buta nga pwede kangkla. Pag ukas mo sang isa, may isa pa nga nagangkla.
Pero ang single lanyard, pag bukas mo sa isa, wala na. No? Wala ka na safety. Pero kung double lanyard to, pag bukas sa isa, may isa pa. Muna, usually, if we are working at night, mas maayo gid nga gamito nato nga safety harness is double lanyard. Ikaduwa, one of the accident nga na inspection nakon is amuning sa may Pasig, sa Pasig, Halao River. Ang activity ng tawag na gani, pang ano bla balas? Hindi nang ang provide bla mga ano na bla? Ga-provide bla balas bla for semento. Na quarry sang balas igan suba. Galing lang wala guro na tansya ni operator sang bako nga humok na nga portion sa kilid sang suba. Nag-give in ang bako nahulog sa suba. Patay man si worker. Uy, sa kadwa, sir. Na amuna siya. Napatay siya not because napilpilan or naipit sa bako but drowning. Wala sa automatic naka-exit sa kivin sa ngarabla sa driver side na nabla, wala sa automatic naka-exit. Lumos siya, patay siya. Patay gid saya. Naingagaw pa sa dala sa ospital but did on arrival na paglabot sa ospital. Sa Pasig gani. Alay mo na yung pabiya. Area sa Pasig ni. Ang problema kay pag-inspection ko ako ni wala pa maisahan ka bulan. Sa right side na diyo may gaobra nga taytay. Under sa lain nga kontraktor, amo man ang natabo, patay man ang operator. Ang bako gani, amo nang one of the importance sang magkanda kami accident investigation, kisa hadlokan ng mga ang mga employers o contractors, simpre kay may penalty. Given niya nga may penalty, kay may nahimo kita. Pero ang pinaka-purpose gid why we conduct accident investigation is that malikawan ta or ma-prevent ta ang ginatawag ta nga precedents of accident. Ang same accident nga matabo liwat. Galing lang kay lain man ng employer Lain man to sa punta. No? Amo na tandaan ta, we conduct accident investigation kay dig up ta sa root cause para mabalan ta kung nanugid ang tutuon nga ginhalinan sang accident kay para malikawan ta na kag malikawan ta nga matabo ang the same nga accident. No? So amo na kasubo. No wala pa isa ka bulan, same naman ang report. Patay naman. Ari. Gamay lang nga obra. No more than 6 feet lang na ang ina nga scaffold. No open scaffold siya. Ang obra is installation sa signboard. Wala ginagamit harness. Kahit saan ko taga gina-require magamit harness? More than 6 feet or 2.3 meters. Dapat usahan na tasang safety harness. Tiara, siguro dugay ang obra. Muna lang salig-salig lang. Dugay na kayo kapag install. Wala pa kami gagamit safety harness. Down balance. Na ulo. Ang ulo yan na natupa sa gutter sa patay man ang worker. No? Muna siya. Ari pagid ang nanamian ko nga ako inspection. Ang ining natabo nga accident, hindi naman ko liwat manugid nga sa Gaisano ni si Lilo. Sa Unton, Gaisano si Lilo. Wet market, may baligyan sang meat sang mga karne, may isa kilala nyo grinder. No? Grinder, kag may iban kisama nakita meat cutter, di ba? Open na siya. Si worker, gusto niya gulong testingan kung diin mastig ang kamot niya o ang karne. Sa pagduso sa karne, ang ginamit niya kamot. Wasagi. Oto din niya, 1, 2, 3, 4. Oto din niya, 4. Wala man nag-mix pa sa karne, pero karon may pakita ko sa imong picture. Ang 4 ngayon utod din niya tanan. Pagkadto ko, pag-inspection ko,
Siyempre, why sa kaya sa ospital. Ang upod nga isa ang ako na gina-interview kung paano natabo nga muni ang natabo kay isang sano natabo. Ulihin ko lang na notice nga samtang interview ko siya, gamo na sa magsabat sa akon. Sa ulihin ko nakita, siya na-assign sa meat cutting. Utod maniniyaw. Sa meat cutting naman yan. Mangkot ko sa mas una kapag rin-accident siya, sir. 2 years ago, pasaya ko nung accident. Nga away kami kabalo sa office, nga away nyo kami gin-inform, nga tikinanglan man na sa ano. Gaymuan sang report. Kaya tiyan mo na galing purpose para malikawan ta ang most probably the same accident nga matabo. Tigi, tanawaw. Ginulat nyo pa nga may accident maliwan. Tinason, pag kita na nyo, diti, ano na kamoy, no? Pisbag, buwan na ta. Diba? Tulad to pa. So, una, pag-inspection ko na niyo, may spatula na gid. Ginjok-jok ko pa na ang tawag ko na pusher. Kaya pag gusto mag pusher. Amo na yatanin ko sa hindi ka mo. Oh. Anong sanay sa accident? O contributing factor sa accident? Unsafe act. Malukan na gid nga hindi na pwede ginsigi mo pa, gingamit mo pa. No? Amo lang natabo. Hindi na ako mapakita picture. May picture ko na auto na din yata na, no? Ari next. Nakita nyo na yung balita, or nabalitaan nyo na the way back mga 2017, 2018. Ano nangawan? Homemade chorizo sa Iloilo. Sa nga mo nga time, nag-backdown ang negosyo sa chorizo. Not only in Iloilo, in Negros, but affected ang Cebu. Kay abi nila, ang chorizo kag ginabiligya, may lakot na nga tao. No? Ang ining chorizoan. Pero pag hawas ni sa iya, wala sa pilas. Ang iya lang gid kag may nga mga bruises, kag mga napantay siya because man sang suffocation. Kaya may unod pa ni sa mga meat. Upon investigation, it was found out na walang panisa ka si man ang taang worker. No, kag dira na sila ga-sleep, may quarter sila. Kag kada aga, amo na galuto sila. Kita mo may area nga lulutuan to. Siguro ang kay nasa kuwan na lang sa mo. Sang kagaw na siya lang ng isang nakatiner ang tulog dira. Ang katabo, matry sa tani maluto. Sa chorizo, kaysa sindi nga chorizo machine, may mga chorizo pa na bilin. Nag-try sa labon, kuha ang lutoon niya, accidentally, agro-operate ng na turn on. Siya gin kaon, nakamot niya, hasta siya nga gin kaon naman sa sang chorizo, Suffocation, natabuna na bilog yung alawa sa chorizo. Ang bilog yan nga ulo, yung person sa chorizo. Patay man ni. Ang kaluluwa ni ako ni nakahandol sa sang ilang hearing. After sang hearing, nag-decide ang employer nga stop ang business. Kay namalayran dako sa OSH. Automatic tandaan ta. Ang ginapakita ko sa inyo nga mga accidents, nga inspection, after gid ni nag-effect ang DO 198 or ang RA Republic Act 1158 ang iya IRR nga DO 198 may penalty na tanan to nga ginpakita ko sa inyo nga inspection na penaltihan ato. Kag tandaan ta, once may fatality sa aton workplace, work-related accident, the imposable penalty, wala na remediation period, 100,000 per head. Di siyempre homemade pa lang ni siya, gamay mo lang nga chorizoan, wala sa memo, close na lang sa unang natabo. Kaya namayad sa OSH violations niya. Aring last na picture. Kag masikat niya sa tanan. Kita niya na Nakita niyo lang ako. Sino kadumdum way back 2015? Kintex. Nasunog. Hindi sa plastic.
plastic magaling chinilas, no? Paktoryahan sang chinilas. No? Paminsan na bala, sunugan ka sa tubangan mo isa ka chinilas, baho-baho, magwanta mo na ihan. How much more kung ang nasunog, paktoryahan sa chinilas. Ang sa record, amunisa ang considered as most fatality work-related accident. 72 ka-workers ang napatay as per record. Ang problema, wala sila time in, wala sila sa biometric. Lista-lista lang na, time in, time out. Ang as per record, 72 ang napatay. Pero wala pa nadala ang wala naka-record. Busilingon, more than 72 ang napatay. No? So, ang problema, nag-start ang fire because of welding job. No, welding job na wala hot work permits. Isa man nakatandaan natin. Basta mga welding jobs, i-practice na gid ang hot work permits para ma-secure ta before ta mag-welding safety. No? Titupad pa daan mga flammable isang ignite lang, nagkaon sa mga plastic hasta bilog ng Ang problema sini, kita nyo na, ang may adlanan, di galing maganong light ba? Ang arib lang ang person, no? Amo ni sa ila entrance. Unfortunately, amo man na ila exit. So, amo na tandaan naton. Amo na nga bako isa ka tandaan nyo gid magsulod ka mo sa building, panila ka mo na diin ang entrance diin ang exit. Pag apula sang apoy, pag dula na, pag declared na nga wala na halos tanan ng mga workers ga pinunsok diraw. Nagstampede sa sa area na nagutok, naginutok sila. No? So amo na kaluoy lang ang mga workers. No? Galing kayo sa sining area, bido halos tanan na di faktoryahan kag manufacturing. So after ni natabong accident, kami man nga mga inspectors ipang pull out nag-task force sa Valenzuela dito sa Valenzuela. Muna nga tanan, halos tanan man kami nagtinder mga autosupply sa kabulan pang inspection lang dito sa Valenzuela area. Nag-task force upod ang police, upod Bureau of Fire, upod ang LGU, SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Tanan nga mga faktoryahan ng manufacturing sa inang area, pang inspection tanan. Way back 2015. So amo na sa ang considered as most fatality, pinakadamo patay nga work-related accident. No? So ikaduha sa pinakadamo patay nga sunog nga trahedya. Anong una? Dumduman nyo pa, galing lang, 1998, Ozone Disco. Pero hindi yung work-related. Kaya may mga disco wars, doon nga dito. Muti ang pinakadamo, patay nga sunog sa Pilipinas. Ikaduha ni. No, pero work-related accident, amo ni pinakadamo patay. So nga, ginapakita ko ni sa inyo, para makulbaan ka mo. Para madulat ko yun yung subok. Kag isa pa, manitandaan ta. If we are not properly implementing OSH program, kung ano man na ang aton OSH program as a sign safety officer, it could be matabo man ining accident sa aton. Kag tandaan ta, ang accident wala pili nga lugar, oras, kag sitwasyon. Biskan ara ka lang sulod CR, pwede nga may accident nga matabo. How much more kunara pakita sa aton workplace. And we are not properly implementing our OSH programs. And we are not properly functioning our responsibilities as a safety officer. Pwede gid na matabo ang ini nga mga accidents. Now, OSH legislations, ano aton objective? Duwa lang aton objectives, identify laws and policies which govern OSH administration in the Philippines. Tuna naton kung saan nagsugod, paano nagsugod, kung ano ang mga laws that governs occupational safety and health standards in the Philippines. Ani kaduwa to know the importance of Republic Act 11058 and its IRR, which is the DO number 198 series of 2018.
No? Sino nang may idea sa sa Republic Act 11058? Why gid ay subong nyo pa lang. Subong nyo pa lang makitaan. How about the DO 198? Subong pa man eh. No, ang DO 198. Now, OS administration in the Philippines. Amo ni siya ang mga agencies nga ga-compose sa aton nga OS administration diri sa aton, no? Under the prevention, no? Of the EO, under the EO 307 ang OS or the Occupational Safety and Health Center, no? Sila ni ang gintalaga or in charge sa trainings like this. Ang ini nga training under ni gyapon sa OS, supervised by OS or Occupational Safety and Health Center. Sila ang in charge sa technical assistance, clients, no, studies, research when it comes sa Occupational Safety and Health Standard. Ginhatag na sa OS. And makita nyo sulihi, ang inyo na nga mga certificates is guided and certified by OS. May ara ka mo na mga control number. No? Under the SONO and certified by OS. Under naman sa enforcement, kami ni siyempre ang ga-enforce, no? No? Naga-check if the establishment is compliance with this OS or Occupational Safety and Health Standard through the duly inspectors. Nga pangasaynan, kami na ginapagtagaan, kami na sang authority to inspect para i-verify ang compliance ninyo when it comes to OS or Occupational Safety and Health Standard. And sometimes if may accident, gakanda kami accident investigation or OS investigation. And then under the compensation, amo na nga balta kagina, biskan ano ta pa ka properly implement or strict implement sang OS or OS program naton, may kakalusot gid nga mga injuries or minor injuries. Dira na masulod nga maghatag sa inyo sa benefits si ECC. And siguro this afternoon or after ko i-discuss na sa ni Sir Stephen sa inyo, the Employees Compensation Commission. Okay? And ang BWC, no? Sila na ang kung sa aton nga Philippine government setup, sila ni ang Senate. Sila ni ang ga-create laws, department orders, labor advisories, administrative orders when it comes to us. Gina-download na nila sa amon kag kami ang pa-implement sa mga establishment. Pero sila ang ga-create sa mga department orders and mga labor advisories and mga administrative orders, no? The Bureau of Working Condition, one of the attached agency ni Dole. Namo attached agency si Dole. Galing kay mas kilala nyo lang Dole. Nga wait taganik, I don't know lang if aware kita nga may NLRC pa. Kagang coverage ni Dole or jurisdiction ni Dole if there is an existence of employee-employee relationship. Kung nag-resign si worker na terminate, na illegally dismiss or na constructively dismiss, that is not our concern actually. That is the concern of the National Labor Relations Commission or the NLRC. Ang jurisdiction namon, no, amuni ang may existence ang employee-employee relationship. Good morning, sir. So, amo na sa, no? Employee, may employee-employer relationship. Okay? Now, OS legislation, no? Kilala ta ni Labor Code of the Philippines, no? PD 442 or otherwise known as Labor Code of the Philippines. No? Sino nga worker ang hindi ni kakilala? Kilala niyo guro, pero wala ka mo nakabalo kung anong unod nila. No, ang Labor Code. Tama hindi? Pero hindi ta niya pagtunan. No, ang Labor Code. No? Ano ni sang Labor Code? It revised and consolidated labor and social laws to afford. Good morning, Sir Steve. Attorney, morning. Ara na si Sir. Siya na karoon ma-discuss ang ECC. No? So, protection to labor. No? Pangalagaan ang kapakanan or ang safety ng worker in every workplace or workplaces. Nga away dira nakabutang protection of employer. Nga protection of labor na nakabutang. Isa gina-joke na, himo mga mo inyo employer's code eh. Labor code. Pero hindi na, Anyway, ang concern, kami man sa Dole office,
Di ba may ano kami, may gapado kami na public assistance disk officer. Open na siya. Magpangayos ang concern, mangayo advice, not only the workers, but also the employers. No? Mga ikamu advice regarding ano brahon nyo sa inyo ng mga employees. Open ang office. Kag everyday may na-assign nga lain-lain nga public assistance disk officer sa office. No? Concern some between the employees and employers. No? Promote employment and human resources development and ensure industrial peace between the employer, between the worker, and kami man as representative of the government. Amo nang ginambalta nga tripartism. No? Amo na ang employee, employer, and the government sector, which is the DOLE. Okay? Now, from the Labor Code Book 4, Title 1, Medical, Dental, and Occupational Safety, diri na nagwa si Occupational Safety and Health Standard or OSH Book. Sino na nakakita sini? Or commonly known sa mga safety officers, ginatawag nila Yellow Book. Kag after this training, I don't know lang, ga-provide ni si Sono. Basi palaot lang nila, kaya wala pa stock subong sa OSH Center. Wala na ginabaligya ang libro. Pero I believe, gi-providean ka mo ni. Tanan nga nag-undergo sang training sa OSH book. Pero ako mag-inspection, since ang Occupational Safety and Health Standard, na naka-PDF, nara sa pwede nyo lang ma-download sa Google. Sa sadalo nyo ginang libro. Pwede ka lang kaskan-scan da. I-download nyo na lang sa Google ang OSH book. No? Now, what is this Occupational Safety and Health Standard nga book or Yellow Book? A set of mandatory rules on OSH which codifies all safety orders. Tanan nga mga rules or orders, ano man nga klases ang industry, ang inyong establishment, ari na din nakakalakip sa OSH book ang tanan nga rules. Pero hindi tanaya pagdiskasyonan isa-isa. Kay base mapuli ka mo da suntuig. No? Hindi na tayo mag-discuss direct. Now, it was also patterned after the standards of other developed countries, especially the members of the ILO or International Labor Organizations. Dira manasalin ang aton nga OSH books. Objective, again, pabalik-balik kita, protection of workers from occupational risk hazard, prevention of work accidents. And coverage all workplaces where the work is being undertaken. Subong, kay may ara na ta sa DO 198. Pero sang OSH book pa lang, sang wala pang DO 198, excluded ang industry nga mining and maritime industry. Pero sa subong nga may DO 198 na covered na sila sa OSH, tanan nga may basta may gaobra where the work is being undertaken, covered sang OSH or Occupational Safety and Health Standard. Okay? Now, from Labor Code to OSH or Occupational Safety and Health Standard book, dire na nagwa si Republic Act 11058. No, commonly known as OSH Law or Occupational Safety and Health Law, and its IRR, no, which is the DO 198 series of 2018, nag-effect ni siya last January 25, 2019. January 25, 2019 ang effectivity sa aton nga DO 198, the IRR of Republic Act 11058 or OSH Law. Now, let's proceed sa DO 198 series of 2018. Again, signed sa December 6, ang aton nga IRR, published January 9, and effective usually after 15 days. 15 days ang publication. Nag-effect January 25, 2019. No? The DO 198. Coverage. Sang DO 198. This act shall apply to all establishment, projects, and sites, and all other places where work is being undertaken in the branches of economic activity. Tanan applicable ang OSH. Except, this rule do not apply to public sector. Nga hindi applicable ang DO 198 sa mga public sector like government